Ooperahan na nga ng alas 9:30 ngayon si Lola, kaya papunta na nga kami ni Geraldine ngayon sa Osmond. Pagkapasok nga namin ng ospital, nasa lubong na nga lang nga namin si Lola na papunta na nga siya ng OR. Hinatid nga siya ng 3 kong tito. Pagkapasok nga namin sa OR, bumalik na nga kami sa room. Then si Darius naman umuwi na nga siya, babalik na nga lang nga daw siya ng hapon. Maya-maya nga nagpaalam na rin si Tita Tess at saka si Tito Orly na uuwi na rin nga sila. Kaya kaming 3 na nga lang nga ni Tito Ray at ni Geraldine yung natira nga dito. Bandang alauna nga naka-recover na nga si Lola sa operasyon, nagising na din nga siya kaya hinatid na nga siya dito sa ward. Nakakatuwa nga kasi nga kinakausap nga niya kami. Bakit ka ko hindi sila papasukin? Hindi kasi isa-isa lang dapat bantay. Kasi ang bantay mo 10. Ang dami. Maraming bantay talaga. Ang daming bantay. Isa lang, wala na. Ikaw, kami 3 kami, dapat isa lang. Ang ginagawa namin, isa lang papasok, doon kami sa labas. Yung katabi nga namin dito, parehas nga sila ng case nga ni Lola. Pinutol din yung paa niya pero sa daliri lang yung kanya. Yung kay Lola kasi hanggang baba ng tuhod niya pinutol. Mga bandang alas 4 nga ng hapon, lumabas nga kami ni Tito Ray kasi nagaantay nga kami nung gamot na binili nga namin sa may San Pedro. Pagka bumibili nga kami doon, pinapalalamove na nga lang nga namin. Lumabas nga dito si Geraldine kasi may inutos nga sa kanya yung nurse. So yun yung pinutol na paa, nilagyan nga nila ng death certificate at saka inuuwi pala yun. Nagulat nga kami pare-parehas kasi hindi namin alam na ganun pala talaga yung process noon. Si Meronel nga, bumisita din nga siya dito. Kahapon pa nga daw sana siya bibisita bago nga operahan si Lola. Kaya lang nga si Javier walang magbabantay. Dala nga siyang pizza at cravings kasi to ni Lola. Pero pagdating nga dun sa taas, hindi rin naman nakakain nga si Lola kasi nga bawal daw sa kanya. 5:30 nga umuwi na nga si Tito Ray din. Ako naman na iwan ako kasi inantay ko nga yung gamot na manggagaling pa nga ng San Pedro. Pagkadating nga ng gamot sa kapangala nga ako pumasok nga dito. May bisita nga si Lola, yung pamangkin, asawa nga ng pamangkin niya. Mga alas 7 naman ng gabi dumating nga yung mga anak nga ni Darius dahil hindi nga pwedeng madami yung bantay nga dito. Lumabas muna kaming 3 nila Meronel. Pati nga ni Geraldine para silang 3 munang mag-aama nga yung titingin kay Lola. Bago umuwi si Meronel, niyaya niya muna kaming kumain dito sa uncle para dyan. Dito na nga kami kakain nga ng hapunan. Ano sa yun? Ihaw kami ng buong manok. Gagawin namin ng biryani. Bilao. Biryani. Buong manok tapos 2 cup ng basmati. Siyaw. Oh. Tapos yung may burger din kami gagawin. Chicken burger tsaka beef. Habang kumakain nga kami, napag-usapan nga namin kung ano yung ititindangan namin sa resto dahil nga tinatanong nga ni Meronel. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na nga ng uwi yung dalawa din. Ako naman, papasok na nga ako ng ospital kasi ako nga yung magbabantay ngayong gabi. Nag-request nga kami sa nurse station na habang nakakonfine nga dito si Lola, 2 ang magbabantay nga sa kanya. Pagpasok ko nga dito sa room, nagpaalam na rin nga sila Darius, pati nga rin yung mga anak niya. Ano yan? Pwede na relax kayo. Sige na, bye-bye. Babush. Mga bandang alas 9 nga, dumating nga si Elena galing pa ng trabaho. Ang sabi ko nga sa kanya, wag na nga siyang umuwi para 2 na nga kaming magbabantay. Sabi nga niya sa akin, hindi nga daw pwede kasi wala raw siyang dalang damit. 10:30 nga siya umuwi. Mga bandang alas 11:30 nagutom naman si Lola at binigyan ko nga siya ng peras. Tinanong ko nga siya kung ano nga ang gusto niya kasi may apple doon, meron ding orange, tsaka na rin mangga. Yung peras nga yung pinili niya kasi favorite nga niya yun. Medyo nahihirapan nga akong matulog nung nakatungo lang kaya sabi nga niya tumabi nga daw ako sa kanya. Kaya bandang alas 2 nga nakatulog din nga ako kahit papano. Kinabukasan nga alas 6:30 naman dumating yung rasyon niya. Buti nga kinain nga niya. Kanin, itlog at papaya nga yung pagkain nga na rasyon pero hindi niya rin naubos kainin. Mga alas 9 nga dumating na nga si Ginea at siya naman nga ang papalit sa akin. Tinuro ko na muna nga sa kanya yung mga gamot niya kung ano yung mga bibilhin. Pag meron kasing reseta yung nurse na hindi nga namin na katulad nga ng swero at ng syringe. Nabibili nga namin kaya pinakita ko nga kay Ginea kung ano nga yung nakasulat sa reseta na syringe at saka swero. Ipakita niya muna sa nurse kung ayun ba yung ginagamit. Pag uwi nga sa bahay, umidlip na nga muna ako. Then kinahapunan pasama nga ako kay Geraldine para nga kumuha ng NBI. Gagamitin kasi yun sa kontrata nga na inuupahan nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!